Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakilan niya. Walang hindi gagawin siya sa mga anak niya. Sa bawat kabutihan niya, dulot kanino man ang ligaya. Kaya't kung nanamnamin lamang ang kaloob niya at maghahari sa bawat isa, tuwirang ang kalooban niya ang magpapaligaya. Kaya't kung papaano ninanais niyang magbago ang bawat isang anak niya, lahat ng paraan ay pinagkaloob niya kung paano matututunan ang kabanalan niya, kung paano makukuha ang marapat ng bawat anak niya. Nawa ang lahat ay may pandinig. Kapag umiral ang puso mo bilang pagkatao na maramdamin, mahabagin sa sarili, hindi mo na magagawa yung dapat mong gawin kung paano ka magtitibay para tupdin mo ang sa kalooban ng Ama. Sapagkat ang pagpapahalaga na sa sarili mo, siyang gagawin at tutupdin mo. Subalit sa larangan ng kabanalan, hindi yaon ang hinihingi ng pagkakataon upang matupad mo ang kalooban ng Ama. Kundi ang wika niya, itakwil mo muna ang iyong sarili, kalimutan mo ang sarili, at ang tanggapin mo'y siya nang siya'y makapanguna at makapaghari sa bawat isa. Paano nga ba gagawin ito kung hindi mo ganang maunawaan? Paano mo matutupad? Paano mo gagawin kung hindi mo nga alam kung paano ang paraan? Sadyang napakahirap. Subalit mayroong ibinigay ang Ama para ang tao ay makagawa sa mahirap niyang gawin. Upang matupad ng tao ang mahirap niyang tupdin. Kaya't kung kikilalanin lamang at tatanggapin ang hindi nakikita, ngunit nadarama't mapapaghahari sa bawat isa, wala ngang hindi magbabagong anak ng Ama. Kaya, kung nagnanais kang lumigaya, sumuko ka. Kung nais mong maging ganap, magpakababa ka. At kapag ito ang ginawa mo, sigurado, wika nga niya, sapagkat hindi na ikaw ang nagbabalangkas ng buhay mo, hindi na ikaw ang magpaplano sa buhay mo, kundi ang sinukuan mo at pinagkatiwalaan mo sa buhay mo. At siyaon palang pinakamahalaga upang maganap at matupad ang salita ng Ama, sapagkat gagawin kanyang bingi sa mga bagay na dapat ay bigi ka. Ngunit at pasubali palalakasin niya ang pandinig mo sa mga bagay na dapat ay naririnig mo, yaon ay ang mga salita niya. Gagawin kanyang bulag sa mga bagay na dapat ay huwag mo nang makita, upang hindi na magkasala pa, kundi mumulat ang iyong mga mata sa dapat ay maliwanag na ginagawa niya. Papatayin ang damdamin mo sa hindi na marapat maramdaman mo,
at bubuhayin niya yaon sa kalooban niya upang magawa mong tupdin ang kalooban niya. Mga mahal, sadyang mahirap maunawaan at tanggapin ang tinuran kung ganang wala ka pang kabuluhan sa iyong sarili, sa iyong pananaw, sa kapwa mo, at maliban doon, maging sa Ama. Subalit, paano ba nagkakaroon ng kabuluhan ng tao sa pananaw ng Ama? Paano ba nagiging mahalaga ang bawat ginagawa niya samantalang hinambing nga ang tao sa buhangin na walang timbang? At nagkaroon ng timbang nang bigyan niya ng kahalagahan. Sapagkat ang nais ng Ama, lahat ng anak niya, maging makabuluhan ang buhay nila habang naririto sa lupa, maging makasaysayan sa mabuting gawa at maging marapat sa kanyang pananaw, upang maging kalugod-lugod sa kanya ang mga anak niya. Mga mahal, halina kayo. Hindi mahirapan ang isip nyo, hindi mahirapan ang damdamin nyo. Huwag niyong ibigay, itala sa sarili niyong ganang inyo para maunawaan ito, kundi ibigay niyo sa inyong Ama at ipagkakalob niya sa inyo ang ganang pangunawa upang maibigan niyo ang kanyang salita. Sa gayon,